Kung isa kang Facebook advertiser, para sa'yo ang video na 'to. Alam mo ba na sa Facebook, meron iba't ibang ginagamit na funnel? Yes, you heard it right. Meron silang ginagamit na iba't ibang funnel, depende sa product mo, depende sa industry mo. Kaya kung meron kang fina-follow na gurus or kung sino man yung fina-follow mo as a model, 'di ba? Role model mo, pero tina-try mo na gayahin yung ginagawa niya sa business niya, you have to think kung yung business niya ba at business mo ay in line or pareho. Kasi baka ginagawa mo, nagayahin kung ano yung ginagawa niyang strategy sa business niya, pero hindi siya naging applicable sa'yo dahil magkaiba kayo ng industry. So this video will definitely help you para malaman mo kung yung mga funnel ba na ginagamit mo or na sinusundan mong role model ay patok or angkop dun sa business mo. So, right. So, this is the different Facebook funnel notes. Part 1 muna tayo since mahaba-haba yung topic na to sa mga susunod na ano na natin sila pag-usapan. Okay, next video na yun. And for now, let's talk about the basic funnel. Basic funnel, ano ba yung mga kasama dito? This is the tofu, mofu, bofu. I'm not sure if you heard it, pero kung narinig mo na siya, that's good. Kung hindi pa naman, then okay lang yan. Huwag kang magutom kahit na tofu, bofu yung sinasabi natin dito. Okay, so it's all about the funnel of Facebook, the basic one. So, if you're beginner, maswerte ka dahil napanood mo to for free. Usually, the other coaches, and including me before, sinasama ko to sa mga paid courses ko. But this time, I decided to give it for free. Okay, to give at least thank you sa inyo na sinusuportahan ninyo ko. Okay, so the first, tofu, mofu, bofu. So what does it mean? Tofu means top of the funnel. Dito ko muna ang aking camera. Right. Top of the funnel, middle of the funnel, which is the mofu. The bofu is bottom of the funnel. Alright, so for now, let's talk about the tofu or the top of the funnel. So for top of the funnel, this is the awareness stage. Yun yung pinakang objective natin doon. To give awareness na yung business mo ay nag-exist. So, yan, the objective here is to introduce your brand or product sa large audience and make them aware, okay, sa ino-offer mo, okay? Wala pa kayong gagawin dito na magbebenta ka. Later, pag-usapan natin yon anong part ba kayo ng funnel mo dapat magbenta, okay? So, this is the common mistake din ng mga beginner or kahit hindi beginner, is yung mga nag-aaral pa lang, okay, sa Facebook ads. Ginagawa na nila agad, nagbebenta na sila agad for the first time, okay? First time or first day of their ads. Well, okay din naman yon pero hindi kasi tayo direct selling agad kapag sa Facebook. Unless, nagla-live selling kayo or nasa TikTok kayo, di ba, etc. Pwede rin naman siya sa Facebook kung magda-direct kayo using ads, pero gumamit kayo ng sales. But still, nasa funnel pa rin naman siya. Okay? So, always remember lang na kapag sinabi mong tofu, that's why nakaline siya sa top. Okay? Top of the funnel. Ang pinakang objective natin dito is awareness stage. Okay? Objective is to introduce your brand or your offer to a large audience. Okay? And make them aware to your offer. Ano ba yung mga ad types, Coach Char, na pwede nating magawa or gawin, okay, using our ads? So, the first one, video ads. Well, for me, better pa rin naman ang video ads. Okay, so, i-showcase mo lang din yung mga product mo. List lang ng product mo. Okay, I'm not sure if anong product mo right now, kung nasa digital ka ba or nasa e-commerce, physical. Okay, but regardless of what business you have, applicable. Okay? So, next is image or carousel. Again, it's really up to you kung ano yung gamitin mo dito. Testing pa rin naman tayo lagi sa Facebook. Okay? Kasi iba-iba yan ng mga ad accounts. Ad account robot, magkaiba din yan. Alright? So, for ad types, number 3, content like ng blog posts, educational videos, or infographics. Alright? For other details about these ad types, research mo siya sa Google or patulong ka kay ChatGPT if you want to know more about this ad types. Okay? So, the audience naman na tinatarget mo dito is yung mga cold audience or also known as yung mga people na walang alam tungkol sa'yo. As in, literally, hindi nila narinig yung tungkol sa business mo, na nag-exist pala yung business mo, na
Meron ka palang business, for example, your family, hindi nila alam na, oh, nagbi-business pala si Juan, di ba? So, ito yung ginagamit natin, the top of the funnel. And the key takeaway mo dito or yung key tips natin here is to build awareness, educate, and spark interest. Okay? Mag-spark ka pa lang ng interest, hindi mo na sila agad muna bebentahan. Alright? So, the next is dito, MOFU. Okay? MOFU, middle of the funnel. Ang next stage naman natin dito is consideration stage. So, what consideration stage means, sabihin, nandito na yung mga warm warm audience. Okay, so mag-educate ka pa, palawigin mo pa yung educate na ginagawa mo. So, let's say for example, ang ginagawa rito is, objective natin is, nurture the leads you've captured at the tofu and build trust. So, kanina nasa taas tayo, di ba? Tofu. So, the next step na kailangan mo sa ad, okay, sa ad types mo, kung napansin mo may difference yan, sa ad types, kapag nasa MOFU ka na, ang next mo nang gagawin dito na creatives is the case study, testimonial, or product demos, demonstration yan, demos, okay? Lead magnet, mga free resources, or downloadable na mga content, ebooks, etc. Tapos, aside from that, pwede mo ring gamitin sa MOFU yung retargeting. Okay, retargeting. For retargeting, madalas kong ginagamit sa ads yung image kapag retargeting. Kasi sa video, ginagamit ko siya usually sa tofu. Okay? Doon sa tofu part, which is awareness. Okay? So, mas madali kasi makapag-interact kapag videos. Tamad kasi minsan ng mga tao na magbasa kapag image lang. Minsan may mga text ka pang kailangan isama, di ba? So, better to use videos, but still, it depends pa rin sa industry kung ano yung mas nagiging patok, okay, or mas converting, kumbaga. Alright? So, the audience here naman na tina-target mo is warm na. What this mean warm? Kasi dumaan na sila sa tofu funnel mo. Alright? So, I hope may naiintindihan ka dito sa funnel natin. Basic funnel pa lang ito. And hopefully, may mga key takeaways ka na aside dun sa bibigay ko sa yung key tips. And feel free to chat down. Okay? Jot down kayo dyan. Then, here's the key tips para dito sa ating MOFU or middle of the funnel. Key tips natin dito is provide more value, answer mo yung questions. Kung may mga questions sila dun sa ads mo, nagko-comment, o kaya naman may mga nag-chat sa'yo, sagutin mo lang. Okay? Give more time to add value sa kanila. Sinabi natin value, you're taking time, effort para sagutin yun kahit libre. Alright? And nurture potential leads to consider making a purchase. Of course, kahit sino naman sa atin, customer, okay, naging customer tayo or customer pa rin tayo until now, but we have to build trust. For sure, a lot of us, kapag bumibili tayo sa online, lalo na ngayon, laganap na si online, di ba? Andiyan na si TikTok, Shopee, Lazada. Pero ang una nating titingnan, reviews. Di ba? Now, ito yung pinakang purpose kung ba't kailangan mong mag-build ng trust sa kanila. Para yung mga bibili sa iyo, okay, yung mga mako-convert mo na bumili sa iyo, is magbigay ng good reviews. Then later on, yung reviews na yun, magamit din for succeeding or conversion niyo. By the way, bago natin puntahan yung BOFU, o yung bottom of the funnel, feel free to comment below kung ano yung nagustuhan mo sa video na to at ano yung key takeaway mo bukod pa dito sa ating key tips. Okay? So, yeah. Next natin is BOFU. BOFU is the conversion stage. Ito na yung i-convert mo na sila. Of course, dumaan tayo sa tofu, on which ang ginawa mo sa tofu is awareness. Okay? The second is the MOFU, which is the consideration, or mas nag-educate ka pa sa kanila. Nagbigay ka pa ng more value, interesting tips kung ano yung mga kailangan nila. Let's say, nasa digital ka, so magbibigay ka pa ng more freebies. Diba? For free lang talaga. As in, bonuses lang, kahit hindi pa sila bumibili. Then the third one is the BOFU, which is the conversion stage na. Conversion from the word itself, convert. So, magbibenta ka na dito. Alright, so benta ka na. Then the objective here is to give a right action. Okay? Kung gusto mong pabilin yung mga customer mo, then directly, sabihin mo sa kanila na bumili ka. Purchase, sign up, etc. Okay, subscribe, mga ganyan. Alright, subscription, may mga ganun. So, members fee or members business, membership business. Alright? Then, the ad types naman dito, iba din to dun sa MOFU and sa TOFU. Sa ad types natin dito, ito.
Offer ads like discounts, limited times. Kumbaga, nandirito na yung urgency. You have to create urgency. It's either nasa time, okay, limited time. It's either lack of, yun siya shortage, okay? Limited stock, mga ganyan. So, it's up to you kung ano yung gusto mong gamitin. Pwede rin namang dynamic. So, pag dynamic naman, pwede kang gumamit ng discount at the same time you're using a time deal. Okay, limited time. Right? Kung napansin niyo yun sa mga ads, may mga ginagamit sila na um, last stock na lang, ganyan. But of course, yung last stock, hindi mo siya pwedeng gamitin kapag nasa digital ka kasi wala namang stock yan. Okay? Unlimited yan. So, therefore, you can use kapag digital yung product mo, limited time. Okay? Kung discount yung ginagamit mo. Right? I hope very, interested ka dun sa mga natututunan mo, no? Ayan. So, the audience naman na tina-target mo rito is yung mga hot audience na. Kasi nag-engage na sila eh. Dumaan na sila sa funnel mo. Top of the funnel, middle of the funnel, then sa bottom, maaaring bumili sila or mas nag-engage na talaga yung tipong multiple na yung pinakita nilang interest. Alright? So, of course, hindi mawala rito yung ating key tips. So, the key tips here is convert prospects into customers with a compelling offer and clear call to action. And by the way, sa mga hindi nakakalam ng call to action, baka kasi pag sinabi mo, yung call to action ko yung i-click mo yung button dyan, tapos sabihan mo ako kung anong gagawin. Ganyan. So, hindi ganun yung call to action natin, okay? So, the call to action is very direct lang. Okay? Pwede mo siya isama sa ad copy mo, yung pinakang primary text dun sa ads. Na, for example, just click the link below and we will contact you. May mga ganon. O kaya naman, kung learn more, yan, just click the learn more button and mag-register ka, may mga ganyan. So, kung yung registration, by the way, ginagamit yan kung may mga appointment kayo, webinar, alright? So, I hope may mga natutunan ka and may nag-chat down ka, no? So, para mas matandaan mo ito at mabalikan mo. Malay mo, ma-share mo rin to sa team mo, alright? So, once again, this is Coach Charlene. Thank you very much for always supporting me and watching this video. And kung may mga nagustuhan ka pa na videos natin, feel free to click lang ulit yung playlist dyan sa ibaba ng descriptions. Okay, nandito. Lagay ko na nandyan. Pwede mo panoorin yung mga playlist natin about Facebook ads para mas magkaroon ka ng maraming knowledge padating sa Facebook ads. Okay? So once again, this is Coach Charlene Pakatang. Thank you very much. See you in the next one. God bless you.